Bismillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa Aqeedah. At walillahi alhamd ay natapos natin talakayan yung apat na dalil o katibayan na nagpapatunay sa pag-iiral ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patunay na Allah subhanahu wa ta'ala sa ay nag-i-exist. Okay? So ngayon, insyaAllah ta'ala, dito tayo, ang talakayan natin ay patungkol sa tatlong uri ng tawhid. Okay? Tinatawag na al-imanu bi rububiyyatihi, al-imanu bi uluhiyyatihi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Paniniwala una-una sa kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon, kaisahan ng Allah sa kanyang pagsamba sa kanya, at kaisahan ng Allah sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Okay? So, al-imanu bi rububiyyatihi. So, ito yung paniniwala na Allah subhanahu wa ta'ala siya lamang ang tanging Panginoon, la sharika lah, wala mu'in. Okay? Siya lamang ang Panginoon at walang katambal. Okay? Ang Rabb, ang Panginoon, man lahu khalq wal mulk wal amr. So ang Panginoon ay napapaloob sa kanya, ibig sabihin nandoon sa kanya ang pagiging khaliq. Siya ang tagapaglikha, al mulk. Siya ang mayroong kaharian. Okay? Siya wal amr, siya ang naguutos. Fala khaliqa illa Allah, walang ibang Diyos o walang ibang tagapaglikha maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala malikun illa hu, walang ibang hari maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala amra illa lahu, at walang utos na dapat sundin maliban sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ala lahul khalqu wal amr. Okay? Hindi ba sa Allah o ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang naglilika at siya ang nag-uutos sa atin. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ مِنْ تَدْمِيرٍ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمُ اللَّهُ, at siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, رَبُّكُمْ, ang inyong Panginoon, لَهُ الْمُلْكُ, siya ang mayroong pag-aari, siya ang nagmamay-ari ng lahat, siya ang hari. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. At sanabi ng Allah, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ, at yung mga inyong hinihingian o doon kayo nananalangin sa kanila, nabukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, la yamlikuna min qitmir, wala silang pagmamay-ari. Okay? Yung mga Panginoon na sinasabi nila, nabukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang pagmamay-ari dito sa mundo. Kahit na mismo yung kanilang mga sarili ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pagmamay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang pagmamay-ari dito sa mundong ibabaw nito, kundi ang lahat ay pagmamay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundong ibabaw ay na namuhay, ay wala tayong halos na alam maliban sa iilan na hindi pa naniniwalaan na mayroong tagapaglikha. Okay? Maliban sa mga taong mga nagmataas, nagmalabis sa kanilang mga sarili, hanggat sa sinasabi nila walang Panginoon, at ang iba, katulad ng mga naunang namuhay, mga naunang mga nasyon, na ginawa nila mismo yung kanilang mga sariling Panginoon. Katulad nino? Si Fir'aun. Siya ang unang-unang tinatawag na mulhid. Mulhid. Ano yung mulhid? Atheist. Okay, siya ang unang-unang atheist na hindi naniniwala sa Panginoon. Kama hasala min Fir'aun hina qala liqawmihi. Okay? So, ginawa ni Fir'aun, sinabi niya sa kanyang kaum, sa kanyang nasyon, na siya ang Panginoon. Qala, ana rabbukumul a'la. Sinabi niya sa surat Al-Nazi'at, sabi niya,
Ako ang Panginoon nyo na kataas-taasan. Okay? Sabi niya pa, Ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Sabi niya, o kayong mga mala, ibig sabihin yung mga nasyon niya, yung sa panahonan niya, okay, kinakausap niya, ma 'alimtu lakum, wala ako, sabi niya, nalaman, okay, min ilahin ghairi, wala na akong ibang alam ng Panginoon maliban sa akin. So, dito mapapansin natin yung kufur ni Fir'aun, la'natullahi alayhi. Hindi alayhi salam, la'natullahi alayhi. Okay? Ganon ang dinudugtong sa kanila, la'natullahi alayhi. Ano ibig sabihin nun? La'natullah. Ha? Nila'nat. Ano ibig sabihin ng la'na? Sinumpa? Sinumpa ni Allah. Sinumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. La'natullahi alayhi. Okay? Sumpa inawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So si Fir'aun, hindi siya naniwala kay Musa alayhi salatu wassalam at kay Harun. Di ba? Na sa kabila ng dumating sa kanila o dumating sa kanya si Propeta Musa alayhi salam na may dala-dalang balita o kaya revelation mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi sila naniwala, bagkus ay nagmataas pa siya hanggang sa dumating sa punto na siya ay ginawa niya yung sarili niya na mismo na Panginoon. Di ba? Which is, alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang pantayan kung ano yung kakayahan na meron yung Panginoon ni Musa alayhi salatu wassalam. Okay? Ibig sabihin nun, yung kakayahan niya ay may hangganan, pero yung kapangyarihan na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kakayahan na meron ng Allah ay walang hangganan. Dahil siya ang pinakamakapangyarihan. Okay? Siya ang pinakamakapangyarihan at may kontrol ng lahat ng bagay. Dito sinabi ni Musa alayhi salatu wassalam, wa qala Musa li Fir'aun fima haka Allah an. Okay, sinabi ni Musa alayhi salatu wassalam kay Fir'aun na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun madhkura. Okay? Sabi ng Allah, katiyakan 'alimta ma anzala ha'ula. Okay, nalaman mo na ang nagpababa o nagpanaw sa kanila ay walang iba kundi sino? Rabbus samawati wal ard, ang Panginoon ng kalangitan at Panginoon ng kalupahan. Okay? So merong Panginoon, di ba? Merong Panginoon na sinusunod si Musa alayhi salatu wassalam at ang kanyang kapatid na si Harun. Okay, pero ganyan pa man, dahil sa nagmataas si Fir'aun la'natullahi alayhi, sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba, before pa mabiyak yung karagatan ay maraming mga nangyari. Di ba, nagkaroon ng dumating yung mga tipaklong, di ba, na jarad, dumating sa kanila na halos maubos na yung kanilang mga pananim nila. At nagkaroon din ng naging pula yung mga tubig dagat, pati yung mga sa ano nila, diba? Lawa. Okay. At ano pa? Pamatay ng mga anak na panganay. Patay? Ano sa katrap na trabaho. Okay, pagpatay na yun yung sinabihan si Fir'aun na merong isang bubuhay na yun ang magiging kalaban niya. At yun si Musa alayhi salatu wassalam. Yung anak ko panganay. Okay? Katulad din, di ba? Si Namrud, la'natullahi alayhi, di ba? Sinabi niya rin na siya ay Panginoon. Di ba nga, sabi yung hinamon niya, sinabi ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, sabi niya, Rabbi yuhyi wa yumiit. Sabi ni Namrud, sabi niya, ako ay kaya ko rin, sabi niya, bumuhay at kaya ko rin pumatay. Kumuha siya ng tao, isa pinatay niya, isa binuhay niya. Pero sabi ni Ibrahim, Rabbi, sabi niya, ya'ti bisyams min al-mashriqi wal maghrib fa'ti biha min al-mashriq. Sabi niya, ang Allah, ang Panginoon ko, sabi niya, kaya niyang ipasilang ang araw sa silangan at pinapalubog niya sa kanluran. Kaya ikaw, sabi niya, pag tunay kang ang Panginoon, ay ipasikat mo ang araw sa kanluran at ipalubog mo sa silangan. Pero hindi yun ang kaya ni
Namrud la'natullahi alayhi. At alam niyo kung anong dahilan ng pagkamatay niya? Hindi niyo alam? Di ba merong pumasok na lamok sa kanyang ilo hanggang sa pumasok sa kanyang utak. At yun yung naging dahilan ng kanyang ikinamatay. So, tingnan nyo. Napakaliit na nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun yung naging dahilan ng pagkamatay ni Namrud. Diba? Subhanallah. At yun, diba? Noong natanggal yung kabilang pakpak niya, sinabi sa kanya na Allah, ano ba gusto mong maging kabayaran o kapalit ng iyong ginawa? Natanggal yung kanya kabilang pakpak. Okay, sabi niya ba gusto mo bang maging gobernador maging gobernador o hari? Sabi niya, la. Pero ang sabi niya, ibalik mo lang, sabi niya, yung kabilang pakpak. Ibig sabihin nun, subhanallah, yung ano na yun ay walang halaga sa kanya yung pagkakaroon ng mansila, ng katayuan dito na mataas sa mundong ibabaw. Mas mahalaga pa sa kanya yung maibalik yung kanyang kabilang. Diba? So yan. Tulad din diba sa panahon yun ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Okay? At yung mga musyrikun, yung mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na naniniwala sila na mayroong tagapaglikha. Di ba yung mga Kristiyano, kapag tatanungin mo sila, wala in sa'altahum, man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Kung tatanungin mo sila kung sino yung naglikha ng samawat wal ard, yung mga kalangitan at mga lupain, ang sasabihin nila yung Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqahum, la yaquluna Allah. At kung tatanungin mo sila kung sino naglikha sa kanila, sasabihin nila, ang naglikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon. Okay? So Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang may kontrol ng lahat ng bagay dito sa mundo, yung mga nilikha niya. Okay? Tingnan natin, di ba? Yung mga nilikha na ito ay sumusunod sila sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro hindi pa naman natin nakita. Kaya sa huling araw, di ba, ipapalubog na ay ipapasilap at sikat ng Allah yung araw sa kanluran. Okay? At yun ay palatandaan na malapit ng pagkagunaw ng mundo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng bagay ay madali sa kanyang gawin. Okay? Kaya nga, di ba, idha arada shay'an, kapag gusto na Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bagay, ay yakula lahu, kun, fayakun. Mangyayari at mangyayari. So, ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung mayroon siyang naisip na bagay ng kanyang likhain, ay kayang-kaya ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim fihi bisyar'i al-ibadat wal-ahkam al-mu'amalat. So Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim. Ibig sabihin siya ang naghukom, naghahatol, di ba? Sa mga sa kanyang mga alipin. Okay, ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang may kontrol at siya ay pantay kung magbigay ng hatol sa kanyang mga alipin. Okay? So, ito ang unang-una, di ba? Yung al-iman bi-rububiyyatillahi azza wa jalla. Yung paniniwala sa pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay?